Blood is thicker than water. Bagamat tila normal na sa mga pamilya at mga angkan ang mga away. Pero gayong magulo na nga ang mundo at lahat naman tayo naghahangad ng world peace. Paano nga ba susolusyonan sa mapayapang paraan ang mga away pamilya o family feud? Ang hirap kasi sa'yo na nakikinig ka sa sabi-sabi ng tao. Ang hirap ka rin sa'yo, ang hirap din sa'yo. Masyado ka kasing Kahit mali mag-pride, kasi. matapang. O sino kaya Tapos sa atin sasabihin mo sa dalawa akin matapang? na isip bata ako. Isip bata, wala ko Hindi ako sinasabing isip gano'n bata. sa'yo. Kakaalaman na tayo ngayon ng ano natin Ikaw ang isip tinatagutag. bata. Parang aso't pusa kung magbangayan araw-araw ang magkapatid na sina Marites at Marisa. Marami ka dyan mga ano. Animoy may libreng sine sa labas ng kanilang bahay sa dami ng mga usi o nakikiusyoso sa kanilang patutsadahan. Ikaw na nga mismo nagsabi na wala kang kapatid, tapos mamatay na ako. Ang dami-dami mo sinasabi. Natural lang yun dahil pinagmumura niyo ako. Natural ba yung normal? Magkakapagsalita ko ng ganon. Natural Kahit ba ikaw yung lumaki normal? ng kalagayan mo, Normal ba yung makakapagsalita pananalita ka, ganon? hindi ka ba makakapagsalita ng ganon? Mamatay na kayo? Babasalit niyo sa akin, kaya ako Kaya lang, hindi makapagsalita ako ng nagsalita ganon. ng ganon. Ayusin mo mana. Nakakatanda ka. Yun ang sinasabi ko, Oo nga, nakakatanda ka. nakakatanda ko. Nakita niyo ba kung nirespeto niya ako? Kung gusto mo Kahit i-res- isa sa inyo, hindi niyo ako nirespeto. Makinig ka. Kung gusto mong irespeto ka, Hindi magpakamatanda ako ka. nirespeto. Anong gusto mong klaseng respeto? Sa Ay, akin mas lang, gusto mo pa nga ibang dapat tao nga. ang inaamta mo Natural kaysa sa dahil- kamag-anak eh. Ang ugat ng kalahating taon na nilang iringan ang hindi pinagkasunduang hulog sa paluwagan. Yung isa pong katawan, yung pinaghatian namin, nakasahod na kami. Ngayon, doon nga lang po nalilito kasi yung salitan nga kami ng hulog. Magkano ba yung paluwagan na yun? 20-20 po. Sumama talagang loob ko. Kasi doon nga, ang bobo mo. Sabi niya, ang bobo mo, ang bobo mo. Sabi ko, hindi naman ako bobo. Dami-dami na niya sinasabi sa akin. Matay na raw ako. Masama ang loob ko nung araw na yun. Sabi ng asawa ko, huwag mo siyang iyakan. Sabi ko, nilalabas ko lang naman po yung sama ng loob ko eh. Hindi na nga raw nagpapansinan o nagkikibuan ang dalawa. Kahit pa, ding-ding lang ang kanilang pagitan. Maldita talaga yun, mahilig talaga yun sa away. Pero yung ngayon, parang madaldal siya. Maalam ng mga kapitbahay namin, madaldal talaga yan. Kahit maliit na babae yan, sobrang daldal yan. Kuya, yan ang ugali ko, madaldal ako eh. Di magtiis kayo, kung di kayo makatiis, pumunta kayo sa kuweba. Sabi ko nga sa kanila, magsilayas na nga sila rito eh. Kasi ano lang naman sila rito, salta eh. Ang nakalulungkot pa nito, pati ang kanilang mga anak, nadamay. Nalulungkot rin naman. Kaso anong magagawa ko? Alam pa naman ako manguna sa kanya na, kuy, bati na tayo, akong panganay, ako pa magsusumamo sa kanya. Ano yun? Ayaw ko yung ganun. Kaya antayin ko hanggang kung sinong umano sa amin sumuko. Naiisip ko po kasi minsan yung mga bata nag-aaway-away din. Parang naiisip ko na nagmamana sa amin, ganyan. Pinangangaralan ko naman po yung mga anak ko na kayo huwag kayong tutulad sa mga tiyahin nyo, sa amin magkakapatid. Bakit nung namatay ang asawa mo? Sino nakampun sa'yo? Yun na nga, may natulong ka sa akin. May natulong din naman ako sa'yo. Kaya huwag mo ako sumbat. Ang parehas lang tayo nagtulungan sa sarili natin. Kaya nga, yun ang sinasabi ko Tapos sa'yo. manunong ba ka sa akin Sasabihin na ano? Wala akong utang na loob. Kung tutuusin nga daw, sabi mo, ako pa nga daw ang may utang na loob sa'yo. Baliktad na tuloy. Pinabaliktad na Ayun ang tuloy ang sabi mo pangyayari eh. ngayon. Dahil nababahala na rin daw ang nakatatanda nilang kapatid na si Victor sa away sa kanilang pamilya, Hindi nga nakikinig yung kapatid niyo. Wala sa akin yung problema. sa araw na ito, susubukan niyang pagbatiin sina Marites at Marisa. Hindi kayo nakikinig eh. Pinagsabihan ko kayo, hindi naman kayo nakikinig sa akin. Sino kaya ang magpaparaya? O tuluyan na ba silang magmamatigasan? Ayon kay Tony D., psychotherapist at family counselor, bagamat normal lang sa mga magkakapatid ang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, Ito na ang prutas na masustansya. malaking impluwensya pa rin daw dito ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang at ang environment o lugar na kanilang kinalakhan. Yung attention,
yung sense of acceptance, belongingness, yung love, yung caress, touch, all of these things kasi contribute to the well-being of the person, psychologically and emotionally. So pag hindi masyado na a-attend yung pangangailangan ng bata, nagkakaroon to ng malaking epekto pag lumaki na siya. Pero minsan, hindi lang sa bungangaan o pisikalan humahantong ang alitang magkapatid. Ang 30 anyos na si Ulysses, hindi niya tunay na pangalan. Sising-sisi, magpahanggang ngayon. 8 taon na kasi ang nakararaan nung nabisto niya ang kanyang kapatid na karelasyon ang kanyang ka-live-in. Sunod na lang daw niyang namalayan. Nagdilim na ang kanyang paningin. Napatay ni Ulysses ang sarili niyang kapatid. Basta paglabas niya ng kwarto namin, yun, nasaksak ko yung kapatid ko. Probinsya kasi, malayo yung ospital. Hindi na siya umabot. Para takasan ang isinampang kaso ng kanyang sariling pamilya, lumuwas siya pa Maynila. Sa ngayon, patuloy pa rin siyang nagtatago. Siyempre, takot ako makulong. Dahil nakulong na ako eh. Tsaka isa pa yung kung ano yung magiging reaksyon nila pag nagkita-kita ba kami. Ayusin ko muna yung sarili ko dahil medyo magulo pa rin eh. Ang isa raw sa kalimitang pinag-uugatan ng alitan ng mga magkakapatid, ang kulturang Pilipino rin kung saan pinapahalagahan natin ang estado ng anak sa pamilya. Panganay ang madalas na una sa atensyon dahil sa mga nakaatang sa kanyang responsibilidad at ang bunso naman ang malimit, paborito. Ang kadalasan namang agrabyado o naeetsapuera sa atensyon ng mga magulang ang middle child o yung gitnang anak. Since gutom na gutom siya sa ganong pangangailangan sa pagmamahal, sa attention, hahanap at hahanap siya ng paraan para makuha yon. Mahalaga raw na pantay ang atensyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. May tamang agwat din daw dapat ang edad ng bawat anak para mas mapagtuunan ng pansin ng mga magulang ang pagpapalaki sa mga ito. Usually kasi sinasabi 3 years. Kasi doon sa 3 years na yon, palang nade-develop yung brain. So, kailangan dyan talaga yung tugunan mo yung pangangailangan ng bata. Dahil kambal, madalas daw na ikukumpara sa isa't isa ang identical twins na sina Madel at Maan. At dahil bunso si Maan na mas bata sa kanyang kakambal ng 2 minuto, pakiramdam ni Madel, mas pinapaboran ito ng kanilang mga magulang. Siya po yung mas iyakin. At saka siya po yung mas sweet kay mami at kay daddy. Kaya po yun, dun sa point. Pero hindi naman po ako nagsiselo sa point na yun. Tanggap ko naman po. Sa halip na magmukmok, naging inspirasyon daw ito ni Madel para magpursige sa kanyang pag-aaral. Mula kinder hanggang high school, lagi raw dikit ang grado nila ng kanyang kakambal. Ito po yung medals namin since nag-aral kami. Dito po, ito, nung kinder kami. First honor siya, third honor lang po ako. Pero pagtungtong ng kolehiyo, nagsunog daw talaga ng kilay si Madel. Sabay silang kumuha ng kursong economics ng kanyang kakambal. Sa kanilang graduation nito lang taon, si Madel ang nag-valedictorian. Okay lang din naman sa akin. Nabubisit lang po talaga ako minsan sa mga taong pinagpipilitan pang, ba't ganun, ba't ganun? Gusto ko nga pong sabihin sa kanila, kayo kaya mag-aral. I take them as kahit dalawa sila. Parang isa lang kayo para they don't feel na hindi ako paborito, I am the less favorite. Hindi nyo rin ako pinakikinggan, mas matanda ko sa inyo eh. Parehas matatapang kaya ganun eh. Samantala, para tuldukan na ang awayan ng magkapatid na Marites at Marisa. Namagitan na nga ang nakatatanda nilang kapatid na si Victor. Ano, babati na kayo? Oo. Inaantay ko na naman. Alam mo pa naman ako ang sumuko eh. Siyempre, hindi ako susuko dahil ako ang matanda sa kanya. Kahit ikaw lumagay sa kalagayan ko eh.
Hindi ka rin na susuko eh. Ano, magbabati na kayo? Ha? Eh, hindi kayo nakikinig eh. Sa akin, Pinagsabihan ko kayo eh. yun nga sinasabi ko, may mga isip na tayo, may mga kanya-kanya na tayong pamilya. Hindi yung gagawin pa tayo ng parang bata. Ilang minuto pa ang lumipas, balot pa rin ng tensyon ang paligid. Pag nasa katwiran ako, hindi ako Kahit nagpapatalo, mali, hindi ako nagpapaapi. pagkanapan mo. Kahit sino pa mali, sila, makakatutuo ka naman. Bahas kayo, mag-aaway lang. mag-aayos. Inatural lang yung magpalitan kami ng sama ng loob. Sa huli, lumambot din ang puso ni na Marites at Marisa sa isa't isa. Maaari mo na akong mahal. Yung mga sinasabi mo sa akin, alam mo, nandito lang yan sa dibdib ko. Hinihiling ko rin kung kailan tayo magbabati, kaso pinaninindigan ko rin yung mga sinasabi mo sa akin. Nagdadalawang isip lang ako humingi sa'yo ng tawad dahil yung mga binibitawan mong salita sa akin, mga masasakit. Masakit rin yun sa akin, kaya ako nagbitaw ng ganon. Alam mo naman, tagal-tagal natin na magkasama. Ngayon lang tayo nag-away, di ba? Ano na Gusto tayo? ko magbabati tayo, hindi plastikan, yung totoo. O, totoo na. Basta pag may narinig ka sa akin, huwag mo na intindihin. Sanay ka na sa akin, ha? Sabi mo, mabunganga ako eh. Hindi ka na nasanay sa Naman na akin. mga kapitbahay natin na Alam mo naman yung ganyan. ugali. Okay na po. Daan kong pakiramdam pagka walang samaan ng loob. Biso-biso. Madalas bilin ng ating mga magulang, magmahalan tayong mga magkakapatid. Matuto tayong magpatawad at magpakumbaba dahil sa huli, tayo pa rin ang magdadamayan